Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Buloy! Saan ka ba nagkalig? Diyan lang po ako nagpunta sa may bukid, Lolo Tano. Naghanap po kasi ako ng mga bato na ilalagay ko sa kalan natin. Sira na po kasi ang patungan ng kaldero eh. Baka po mapahama kayo kapag nagluto kayo ng pagkain natin. Pasensya na po, kung di po ako nakapagpaalam sa inyo. Buloy! Ayoko na sinungaling ha! Hindi kita pinalaki para lokohin ako! May nakapagsabi sa akin na nagbebenta ka na naman daw ng tubig sa mga kapitbahay. Nagpunta ka raw sa bundok ng Tabor at nag-igib ng tubig. Tama ba? Umamin ka! Magsabi ka ng totoo! Pasensya na po kayo, Lolo Tano. Akala ko po kasi hindi nyo malalaman na nagpunta na naman po ako sa bundok. Gusto ko lang naman po na makatulong sa inyo eh. Buloy, kung gusto mo talaga na makatulong sa akin, makinig ka sa sinasabi ko sa'yo. Ilang beses ko ba't sasabihin sa'yo na huwag ka magpupunta sa gubat, lalo na kung ikay nag-iisa. Hindi mo alam na marami nang namamatay sa bundok na yon. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mong bata ka? Nakikinig naman po ako sa inyo, Lolo Tano eh. Sa bukal lamang naman po ako nagpunta. Wala naman po akong ibang ginawa maliban po sa pag-iigib ng tubig. Yun lang ang kinakagalit ko sa'yo, Buloy. Ang bukal na yun ang dahilan kung bakit ayaw kitang nagpupunta roon. Talaga bang hindi mo ko naiintindihan na? Bakit po ba pinagbabawalan niyo po akong pumunta sa gubat na yun, Lolo Tano? Yun po ang hindi ko maintindihan eh. Matagal na po akong tumataka sa inyo para lamang po pumunta sa kinaroroonan ng bukal. Pero wala naman pong nangyayaring masama sa akin. Kaya ano po bang ikinakatakot nyo? Ay, naku bata ka. Ang hirap mo talagang paliwanagan. Mabuti pa noon. Nakikinig ka sa mga sinasabi ko. Pero ngayon, wala na. Kung kailan na malaki ka na, saka naman ang hirap-hirap mong pagsabihan. Isa pa, hihintayin mo pa ba na merong mangyaring masama sa'yo bago ka makinig sa akin? Tigilan mo na ang pag-iigib ng tubig sa bukal na yon. Dahil baka yun din ang ikapahamak mo. Malungkot na napasimangot ang may 10 taong gulang na batang si Buloy. Hindi niya akalain na malalaman ng matanda ang mga pinaggagawa niya sa bundok ng Tabor. Wala siyang ibang intensyon kundi ang makatulong kay Lolo Tano. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng kanyang pagpupursige na matulungan ang matanda, ay labis pa rin ang galit nito sa kanya. Sa isip niya, ay parang wala na siyang ginagawang tama para dito. Kaya naluluwa ang kanyang mga mata na muling pinagmasdan ang muka ng matanda. Ang may 68 taong gulang na matandang si Lolo Tano ay isang albularyo sa kanilang baryo. Kilala bilang isang mahusay na manggagamot si Lolo Tano. Sa katunayan nga, marami na itong napagaling na may malulubhang karamdaman. Hinala niya ay may agimat ang matanda, kaya nagagawa nito ang kakaibang husay sa panggagamot. Pagkalipas ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan ng maglolo, muling nagsalita si Lolo Tano. Ngunit sa pagkakataong yon, ay wala na ang bakas ng galit sa mukha nito. Ang kapalit ay malungkot at nakikiusap na mga tingin. Sa sandaling yon, lumambot ang puso ni Buloy at napalitan ng pagsisisi. Bigla niyang naramdaman ang awa para sa matanda. Kaya naman, bilang pagpapakita ng paghingi niya rito ng tawad, nilapitan niya ito at hinalikan ang likod ng kamay.
Patawarin niyo na po ako, Lolo Tano. Kung nagsinungaling man po ako sa inyo, ay hindi ko na po inuulitin. Naiintindihan ko na po kung bakit po kayo nagkakaganyan. Ay nako! Salamat naman at naiintindihan mo na kung anong ibig ko sabihin, Apo. Para rin naman sa iyong kaligtasan yun. Natatakot ako na baka mapahamak ka at mawala ka rin sa akin, kagaya ng mga batang nawawala sa baryo natin. Lahat sila ay nawala dun mismo sa bundok ng Tabor. Lolo Tano, kasalanan naman po nila kung bakit po napahamak sila eh. Dahil hindi po sila nakukontento sa paglalaro sa tapat ng kanilang bahay at pumupunta pa po sila sa gubat para lamang po makipaglaro. Pero ako, iba po ako sa kanila, Lolo Tano. Nagtatrabaho po ako para sa inyo dahil gusto ko po makapag-ipon po ng pera para mabilhan po kayo ng bago niyong baston. Nang muling mag-angat ng muka si Buloy, napansin niya ang luha sa mga mata ni Lolo Tano. Tila nalungkot ito sa huling sinabi niya. Bigla siya nitong kinabig at mahigpit na niyakap. Ramdam ni Buloy ang pag-aalala sa mabilis na tibok ng puso ng matanda. Sa pagkakataong yon, ay tumulo na rin ang kanyang luha at gumanti rito ng mahigpit na yakap sa bewang. Habang nasa ganong ayos sila, nagsalita si Lolo Tano. Napakaswerte ko sa pagkakaroon ng apo na kagaya mo, Buloy. Mapagmahal at maalalahanin. Pasensya ka na, apo ko, kung napagalitan na naman kita. Masyado lamang akong nagpadala sa emosyon ko. Hindi ko alam na yung pala dahilan ko bakit pumupunta ka sa gubat. Pero hindi ko kailangan ng bagong baston, apo. Kung ang magiging kapalit ng baston ko ay ang buhay mo naman, mas makakabuti pang hindi na lang ako gumamit doon. Pero Lolo Tano, may hihirapan naman po kayo sa paglalakad. Tsaka hindi ko po hahayaan na magtiis po kayo ng walang baston. Kaya kahit ano po mangyari, ay ibibili pa rin po kita ng baston, Lolo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tano bago ito bumitaw sa pagkakayakap kay Buloy. Naupo ito at hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. Nakikiusap ako sa iyo, apo. Huwag ka na ulit babalik sa kinaroroonan ng bukal, ha? Natatandaan mo ba ang naikwento ko sa iyo noon? Totoong may mga nilalang ng dilim ang nakatira sa bundok ng Tabor. Dahil minsan na akong muntik na mapahamak sa lugar na yun. Mabuti na lamang. At ng mga panahong iyon, ay may isang lalaking nagligtas sa buhay ko. Naiintindihan mo na ba ako, Buloy? Opo, Lolo Tano. Pasensya na po talaga. Pagkatapos ng kanilang seryosong pag-uusap, ay pumasok si Lolo Tano sa loob ng kanilang bahay. Napansin ni Buloy na merong 2 pasyente na naghihintay sa matanda. Tumingin ang mga ito sa kanya na may bahid na nilungkot ang mga mata. Maya-maya pa ay sumunod siya kay Lolo Tano at pinanood ito kung paanong manggamot. Kapag nagsisimula si Lolo Tano na gamutin ang pasyente nito, merong bagay na nasa loob ng bulsa nito na madalas na binubulungan at muling itatago sa bulsa kapag tapos na ito sa orasyon. Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang bagay na yon. Ngunit naitiyak niya na marami na ang buhay na nailigtas nun. Ilang saglit lang ay makikita na ang pagbabago sa kulay ng labi ng pasyente at ang kaninang malungkot na mga mata. Ngayon ay napalitan ng saya dahil sa wakas nakalaya sila sa sakit na nararamdaman. Mabilis na lumipas ang ilang araw magmula ng gamutan na yon. Hindi na rin nagpunta si Buloy sa bundok ng Tabor. Ngunit isang araw, 10:00 ng umaga, muling sumagi sa isip ni Buloy na kulang pa rin ang perang naiipon niya para sa bagong baston ni Lolo Tano. Kaya naman,
nang kausapin siya ni Aling Melda na ipag-igib niya ito ng tubig, ay napilitan si Buloy na tanggapin yon. Hindi naman siguro malalaman to ni Lolo Tano kasi kinausap ko na si Aling Melda. Huli na talaga to. Kailangan ko lang na makumpleto ang ipon ko para sa bagong baston ni Lolo Tano. Seryosong pahayag sa sarili ni Buloy habang nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Bit-bit ang 2 galon ni Aling Melda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Buloy bago tinahak ang daan papasok sa kagubatan. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad ay narating niya ang kinaroroonan ng bukal. Habang nakatayo siya sa tapat nito ay pinagmasdan niya muna kung gaano kalinaw ang tubig na dumadaloy doon, dahil hindi yun madalas na pinupuntahan ng mga tao. Napanatili ang kagandahan nito. Malayo ang baryo ng San Ibañez sa bayan, kaya pahirapan ang mga tao sa paghahanap ng mapagkukunan nila ng malinis na inuming tubig. Ang iba naman ay nagtsatsaga na lamang na maghintay sa pagdating ng truck na nagrarasyon sa kanila ng tubig kesa ang umakyat pa ng bundok ng Tabor. Naniniwala ang mga tao na merong mga nilalang na nagtatago sa kagubatan. Bukod tangi lamang si Buloy ang hindi naniniwala sa ganung mga kwento, kahit madalas na pinagbabawalan siya ni Lolo Tano. Maya-maya pa ay yumuko si Buloy para magsali ng tubig sa galon. Pero bago yun, muling nagsalita si Buloy habang hawak ang tabo. Tabi-tabi po, Apo. Puwera galaw po. Yun ang madalas na sinasambit ni Buloy sa tuwing nagsisimula siyang magsali ng tubig sa galon. Paghingi yun ng respeto sa mga nilalang na nagbabantay sa bukal. Narinig lamang niya yun sa mga kwento ni Lolo Tano. Ayon sa matanda, ang mga bagay raw na may buhay katulad ng bukal ng tubig ay kadalasan na ginagamit ng mga diwata para sa kanilang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Dagdag pa ni Lolo Tano, lahat ng lagusan na may kinalaman sa kakaibang lugar ay merong nilalang na nagbabantay. Kaya hanggat maaari, upang hindi mapaglaruan ng masasamang elemento, ay kailangang magbigay ng galang sa mga hindi nakikitang bantay nito. Pagkalipas ng ilang sandali, mabilis na napuno ni Buloy ang 2 galon. Sa kanya binitbit sa tigkabilaan niyang mga kamay, habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsisimula ng lumabas dahil sa kanyang panlalakas. Habol ang hininga na pilit binubuhat ang 2 galon. Mabilis siya naglakad at tinatahak ang daan. Ngunit pagsapit niya sa gitna ng kakahuyan, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na pag-angil. Tila merong mga yabag ng paa na nakasunod sa kanya. Kaya naman, ibinaba niya muna saglit sa lupa ang 2 galon at nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid. Teka, ano ba yun? Oh, wala namang nakasunod sa akin ah. Bakit kaya parang pakiramdam ko hindi ako nag-iisa sa lugar na to? Muling iginala ni Buloy ang kanyang paningin sa paligid. Sinuri niya maging ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Ngunit wala naman siyang nakita na ibang tao roon. Kaya naman, akma na sanang muling bubuhatin ni Buloy ang 2 galon nang muli siyang nakarinig ng sunod-sunod na pag-angil sa kanyang likuran. Kasunod ng mabahong singaw ng hangin na parabang may nabubulok na karne ng hayop. Pigil ang hininga na dahan-dahan siyang humarap sa pinagmumulan ng mabahong amoy. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Buloy nang makita ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura
Matangkad, payat ang katawan, at makintab ang kulay itim nitong balat. Ang bibig nito ay mahaba na halos umaabot na sa tenga. Ngumisi ang nilalang na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Ang malapot nitong laway ay nagsimulang tumulo na parabang natatakam ito sa putahing nasa harapan. Nang mga sandaling yon ay binalot ng kilabot ang buong katawan ng batang si Buloy. Takot na takot siya na umatras papalayo sa nilalang. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa halimaw. Ilang sandali pa ay nagsimula na itong humakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Wag! Huwag ka lalapit! Nakikiusap ako! Huwag mo akong papatayin! Pangako, hindi na po ako babalik dito! Huwag ka lalapit! Ngunit ang pakiusap na yun ni Buloy ay tila nagbigay pa ng dahilan sa nilalang para maging mas agresibo sa paglapit sa kanya. Nanginginig ang katawan ng halimaw na parabang mas lalo siya nitong tinatakot. At dahil sa labis na pag-aalala ni Buloy para sa sarili niyang kaligtasan, tumakbo siya ng mabilis at iniwan ang kanyang mga dalang galon. Habang tumatakbo, ay lumingon siya sa hulihan ng kanyang daan. Nasaksiyan niya kung paano itong nagpalipat-lipat sa mga sanga ng puno. Tila kasing bilis at gaan ito ng hangin na kayang lumundag sa kabilang puno papunta sa isa pa. Nang mga sandaling yon ay wala nang pakialam si Buloy kung saan siya makarating. Patuloy siya sa pagtakbo habang naririnig ang kaluskos ng kuko ng halimaw sa mga puno. Binangga niya ang nakaharang na mga halaman sa kanyang dinaraanan. At dahil sa pagmamadali, hindi niya napansin ang nakaharang na putol na sanga ng kahoy. Natisod siya at pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Gumuhit ang labis na sakit sa kanyang katawan. Nagkaroon din siya ng sugat sa tuhod at bumulwak ang dugo mula roon. Pinilit ni Buloy na muling tumayo. Pero dahil sa amoy ng sariwang dugo na sumasama sa hangin, natuntun siya ng nilalang na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa sugat niya. Paatras siyang lumayo habang nakaupo sa lupa. Isang malakas na pag-angin ang kumawala sa lalamunan ng nilalang. Hindi akalain ni Buloy na totoong may halimaw pala sa bundok ng Tabor. Lumayo ka! Parang awa mo na! Nakikiusap ako! Huwag mo akong papatayin! Huwag mo akong papatayin! Hindi na nagawang tapusin ni Buloy ang iba pa niyang sinasabi dahil mataas nang tumalon ang halimaw papunta sa kanyang kinaroroonan. Sakto ang pagbagsak nito sa kanyang harapan. Kaya naman, malinaw rin niyang nakita ang nagbabaga nitong mga mata. Huli na para tumakbo papalayo. Sinunggaban siya nito at sinakal ang kanyang leeg. Naramdaman ni Buloy ang pagbaon ng mahaba nitong kuko sa kanyang leeg. Nang mga sandaling yon ay naisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Lolo Tano. Kung nakinig lamang siya sa matanda, ay wala sana siya sa sitwasyong yon. Habang nakaangat ang kanyang mga paa sa lupa, ay nauubusan na rin ng hininga si Buloy. Pakiramdam niya ay yun na rin ang magiging katapusan niya. Ngunit habang nakakaranas siya ng paninikip ng dibdib, dumating ang isang batang lalaki na sa tingin niya ay 12 taong gulang lamang ito. Nakatutok ang hawak nitong tirador sa nilalang habang bakas ang tapang sa muka ng bata. Hoy! Pangit na aswang lagabunan! Pakawalan mo ang batang yan! Kung ayaw mong butasin ko ng bato ang mga mata mo, ako ang harapin mo, duwag!
Malakas at punong-puno ng determinasyong sigaw ng batang lalaki habang nakatutok pa rin ang tirador nito sa nilalang na tinawag nitong gabunan. Hindi natinag ang aswang. Akma na sanang kakagatin sa leeg si Buloy. Nang lumipad naman ang bato mula sa tirador ng bata. Tumama ang bato sa kaliwang mata ng gabunan. Kaya naman, nabitiwan nito si Buloy. Naramdaman niya ang pagbagsak ng katawan niya sa lupa, kasabay ng pag-angil ng gabunan habang hawak ang nasaktan nitong mata. Inulit ng batang matapang ang pagtirador sa kanan naman nitong mata. Kaya naman, mas lalong lumakas ang pag-angil nito. Bakas sa garalgal na boses ng halimaw, ang labis na sakit. Bumulwak ang kulay itim na dugo mula sa mga mata ng gabunan. Habang si Buloy naman ay pinilit bumangon at pinanood ang aswang sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata nang makita niyang hawak-hawak ng halimaw ang dalawang natanggal nitong mga mata. Napasigaw siya sa labis na takot, lalo na nang sinubukan nitong humakbang papalapit sa kanya. Ngunit dahil nawala na ang mga mata nito, hindi na rin kinaya ng kapangyarihan nito na labanan ang sikat ng araw. Kaya mula sa kinatatayuan nito ay biglang nagliyab ang katawan ng aswang na gabunan. Naging abo ang katawan at sumama sa hangin. Napatunayan ni Buloy na ang kakayahan ng aswang na makatagal sa araw ay limitado lang. Dahil kapag nasugatan ito, ay agad itong manghihina at masusunog ang kanilang katawan. Maya-maya pa ay narinig niya ang nagmamadaling yabag ng batang lalaki na tumulong sa kanya. Papalapit ito sa kanyang kinaroroonan habang bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nasa harapan niya na ang batang lalaki. Ano bata, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Masakit lang ang tuhod at leeg ko. Halika, kailangan mo sumama sa akin. Kailangan magamot kagad ang sugat mo. Dadali kita sa bahay. Teka, sandali lang. Albularyo ang lolo ko. Sa kanya na lamang ako magpapagamot. Maraming salamat Hindi pwede. Sa kalagayan mong yan, kailangan magamot kagad ang sugat mo. Lalo ng sugat mo sa leeg. Nanggaling yan sa kuko ng aswang na gabunan. Mabilis na kumakalat ang lason mula sa kuko nila dahil malapit sa ulo ang sugat mo. Kaya tara na. Kailangan nating umalis dito. Pero hindi kita kilala eh. Ako si Nero. Ano? Sapat na ba yun para sumama ka sa akin? Wala na ngang nagawa si Buloy nang kunin ni Nero ang kanyang braso at isinampay sa balikat nito. Kaya napansin niya ang tirador nito na nakasabit sa leeg ng bata. Mabilis nilang tinahak ang makipot na daan habang paika-ika si Buloy sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay narating nila ang malawak na bakuran na malapit sa bukal na balon. Maganda, maaliwalas at nakakagaan sa pakiramdam ang mga iba't ibang orkidyas na nakapalibot sa bakuran ng bahay ni Nero. Maya-maya pa ay pumasok sila sa loob ng bahay na gawa sa kawayan at kugon. Pagkapasok nila sa loob ay dumiretso sila sa sala. Nakita ni Buloy ang isang matandang babae na kuba. Magulo ang buhok nito at nakakatakot titigan. Pero hindi siya nagpahalata dahil nahihiya siya sa batang nagligtas sa buhay niya. Lola, tulungan niyo po si... Teka, ano nga ba ang pangalan mo? Buloy. Ako si Buloy. Apo ako ng albularyong si Lolo Tano. Nang mabanggit ni Buloy ang pangalan ng kanyang lolo, ay nabitiwan ni Lola Maruha ang hawak nitong tabako. Saka naupo sa kanyang tabi
at hinaplos ang sugat niya sa tuhod. Kahit natatakot, ay hindi niya ipinahalata yun sa matandang babae. Huwag ka matakot kay Lola Maruha, Buloy. Siya ang lola ko. Pero, bakit ganyan ang itsura niya? Ang alin ba? Yung pagiging kuba niya? Oo, bakit siya naging kuba? At maraming butlig sa muka. Pasensya na pero ngayon lang kasi ako nakakita ng kuba eh. Tila nakabawi sa pagkakabigla si Lola Maruha at agad itong nagsalita kasabay ng pagtayo nito at paglayo kay Buloy. Alam ni Buloy na medyo nasaktan niya ang damdamin ng matanda, ngunit hindi lang talaga niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi matakot sa kakaibang itsura nito. Kaya naman, humingi ng pasensya si Buloy sa matandang nakatalikod sa kanila. Pasensya na po kayo, Lola Maruha, sa mga nasabi ko po ah. Nabigla lamang po ako sa inyo at hindi ko po sinasadya. Huwag po kayo mag-alala. Sa tingin ko naman po mabuti po kayong tao. Humarap ang matanda sa kanilang dalawa ni Nero, saka nagsalita. Huwag mo akong alalahanin. Totoo naman na nakakatakot ang itsura ko. May mga pala ako ng usapan. Ano ba ang nangyari sa'yo, iho? Inatake po ako ng aswang nagabunan kanina. Mabuti na lang po talaga at dumating po ang apo niyong si Nero. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lola Maruha nang mapako ang tingin nito sa sugat sa leeg ni Buloy. Habang si Nero naman ay kumuha na kagad ng mga gamot sa kusina. Naiwan silang dalawa ng matanda na hindi na nagsalita habang titig na titig sa kanyang muka. Sa mga mata ng matanda ay tila napansin niya ang labis na kalungkutan. Maya-maya pa ay bumalik si Nero. Dala ang langis, tela at palangganang may laman na malinis na tubig. Si Lola Maruha ang nag-asikaso para gamutin ang mga sugat ni Buloy. Nang matapos ito sa panggagamot, ay muling nagsalita si Lola Maruha. Ayos na. Natanggal ko na ang lason sa mga sugat mo. Maaari ka nang umuwi. Ihahatid ka ni Nero. Mag-iingat ka, Buloy. Marami pong salamat sa panggagamot at pagkakaligtas niyo po sa buhay ko, Lola Maruha. Lalo na sa'yo, Nero. Naku, walang ano man yun, Buloy. O paano? Simula ngayon, magkaibigan na tayong dalawa, ha? Kapag naiinip ka, pwede ka pa rin naman pumunta rito kung gusto mo. Huwag ka muna pupunta sa gubat na ito, Buloy. Kami na lamang ang bibisita sa inyo. Baka makasalubong mo na naman ng mga gamunan at mapahamak ka pa. Nako, pasensya ka na, Buloy, ha? Nakalimutan ko nga pala ang tungkol sa gabunan. Ang mabuti pa ay umiwas ka na muna sa gubat na to. Pero paano naman po kayo, Lola Maruha? Hindi po ba't delikado pa rin po para sa inyo kung mananatili po kayo sa gubat na to? Kung may mga ganong nilalang, bakit po kayo nananatili rito? Dahil ito ang tahanan ko, Buloy. Isa pa, nasanay na kami sa pamumuhay rito. Huwag mo na kaming alalahanin, Buloy. Nakita mo naman, di ba? Kaya kong ipagtanggol ang buhay namin. Kaya ayos lang kami rito. O paano? Kailangan na natin umalis. Ihatid na kita sa inyo. Oo, Nero. Baka kasi nag-aalala na sa akin ng lolo Tano ko eh. O siya, sige. Mag-iingat ka, Buloy. Teka, kaya mo na bang maglakad? Opo, Lola Maruha. Pero mabagal nga lang po. Medyo makirot pa rin po kasing sugat ko eh. Hindi mo kailangan magmadali, Buloy. Aalalayan na lamang kita maglakad. Halika na. Baka gabihin pa tayo sa daan eh. Nero, apo. Ikaw na ang bahala kay Buloy, ha? Ingatan mo siya. Tila may kakaibang damdamin ang lumukob sa pagkatao ni Buloy. Kakaiba ang pag-aalala
na ipinapakita ni Lola Marua para sa kanya. Naisip niya tuloy na marahil likas sa maglola ang kabutihan ng kanilang puso. Kaya ganun na lamang ang mga ito na magpakita ng malasakit sa kapwa. Pagkatapos magpaalam, ay naglakad na ang dalawa. Tinahak nila ang daan papunta sa labasan ng gubat. Ngunit habang naglalakad, ay hindi naiwasan ni Buloy ang hindi magtanong kay Nero tungkol sa mga magulang nito. Nero, nasa na ang mga magulang mo? Bakit si Lola Maruha lamang ang nakita kong kasama mo sa bahay? Nako, hindi ko alam kung nasa ng mga magulang ko eh. Ang sabi ni Lola Maruha ay ipinagkatiwala lamang daw ako ng pari sa kanya. Ano? Ang ibig mo sabihin hindi mo totoong lola si Lola Maruha, ganun ba? Tama ka, Buloy. Pero minahal niya ako na parang isang tunay na apo. Sa kalagayan niya kasing yun, sino magmamahal sa kanya, di ba? Alam mo naman ang realidad ng buhay natin. Ang mga tao, bumabase sila sa panlabas na anyo. Pero masaya ako dahil napunta ako sa pangalaga ni Lola Maruha. Mabuti siyang lola para sa akin. Kaya mahal na mahal ko siya, Buloy. Maswerte din naman siya sa'yo, Nero, dahil sinuklian mo ng pagmamahal ang kabaitan niya. Teka, alam mo ba kung bakit siya naging kuba? Nako, hindi eh. Bata pa lang ako, ganun ang itsura niya eh. Pero alam mo ba? Madalas ko siyang nahuhuli na umiiyak sa loob ng kwarto niya. Kung minsan naman, sa tapat ng bukal. Naisip ko nga, siguro nalulungkot siya dahil sa nangyari sa buhay niya eh. Naawa ako sa kanya, Buloy. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para hindi siya bigyan ng sakit ng ulo. Bakit kaya siya umiiyak? Wala ba siyang pamilya? Hindi ko rin alam kung bakit siya umiiyak at kung may pamilya ba siya. Ngunit madalas ko siyang naririnig na tinatawag niya ang pangalan na Nero. Lalo na kapag tunog siya. Pagkatapos, iiyak. Pero nagtataka ako. Ako naman si Nero eh. Marahil ibang Nero ang nasa isip niya. Bigla tuloy ako nag-isip tungkol sa mga nabanggit mo, Nero. Bigla ko rin kasi naramdaman ang awa sa kanya. Oo, talagang nakakaawa si Lola Maruha. Dahil abala sa pag-uusap, ay hindi napansin ng dalawa na nasa labasan na sila ng kagubatan. Nakita na nila ang mga bahay na gawa sa kugon at kawayan. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Buloy. Dahil sa wakas, ay ligtas siyang nakauwi. O paano? Hanggang dito na lamang ako ah. Sa tingin ko naman wala nang aswang nagabunan sa baryo nyo. Basta wag ka na ulit pupunta sa gubat ng mag-isa, okay? Maraming salamat sa pag-aatid, kaibigang Nero. Lalo na sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Utang ko sa iyo ngayon ang buhay ko. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Masarap sa pakiramdam kapag alam kong may natutulungan akong tao. Kaya sige na, umuwi ka na at ipagtapat mo sa lolo mo ang nangyari sa'yo kanina. Huwag na huwag kang magdilihim sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Aalalahanin ko ang mga sinabi mong yan, Nero. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo, ha? Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Nero bilang tugon sa sinabi ni Buloy. Tila ba nagkaroon ng bagong kaibigan si Buloy sa katauhan ng batang tumulong sa kanya. Inihatid niya ng tanaw ang pag-alis ni Nero. Hinintay niya na lamunin ng kakahuyan ang anino nito. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin si Nero, ay saka naman siya naglakad papunta sa bahay ni Aling Melda. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang tapat ng bahay ni Aling Melda. Natanaw siya nito at nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi niya rito na naiwan niya ang dalawa nitong galon sa gubat dahil naaksidente siya sa kakahuyan. Tinignan ng ginang ang sugat niya, kaya naman naniwala ito sa kanya. Sa halip ay nagbigay ito ng konting halaga para daw sa gamot niya na maayos naman niyang tinanggihan. Katwiran niya ay si Lolo Tano na
ang gagamot ng sugat niya. Pagkatapos nilang mag-usap ng babae, ay nagpaalam na siya at tinahak naman ang daan pauwi sa kanilang bahay. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil alam niya sa pagkakataong yun ay mapapagalitan na naman siya. Lalo pa at nalaman niya kay Aling Melda na kanina pa siyang hinahanap ni Lolo Tano. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay narating ni Buloy ang kanilang bahay. Nadatnan niya na nakaupo si Lolo Tano sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng bayabas. Malungkot at punong-puno ng pag-aalalang nakatitig sa bagay na nasa loob ng kamay nito. Saka lamang nito naramdaman ang presensya ni Buloy. Kaya naman, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Napansin niya na mabilis nitong isinilid sa bulsa ang bagay na tinitignan nito kanina. Saka siya nilapitan habang bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Aba, Diyos ko po, bata ka! Saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako naghahanap sa'yo! Lolo, pasensya na po. Umalis po ako nang walang paalam sa inyo. Teka! May sugat ka! Napahikbi si Buloy nang maramdaman ang palad ni Lolo Tano sa kanyang muka. Nanginginig ang mga kamay nito sa labis na pag-aalala. Habang nakatayo sila sa tapat ng bahay, ikinuwento niya sa matanda ang mga nangyari sa kanya sa gubat. At napansin niya na bigla itong natakot sa mga narinig mula sa kanya. Kaya naman, hinawakan siya nito sa kanyang mga kamay at dali-daling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok nila sa loob ng kanilang bahay, muli siyang kinausap ni Lolo Tano. Ano ka mo? Aswang na gabunan ang may gawa niyan sa leeg mo! Opo, Lolo. At nang tinamaan po siya ng bato sa mata, mula sa tirador po ni Nero, bigla po siyang nasunog at naging abo po ang katawan. Lolo Tano, hindi ko po alam na totoo po palang sinasabi niyo tungkol po sa mga gabunan. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo. Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Marahil, naligaw lamang ang gabunan na yun sa baryo natin. Lolo, bakit po kaya nasunog ang gabunan nang masugatan po siya? Samantalang, nung una ko po siyang makita ay malakas siya at maliksing kumilos. Paano po nangyari yun? Dahil ang mga gabunan ay mahina kapag may presensya ng araw. Kaya nilang tumagal sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit hindi sila maaaring masugatan. Dahil kapag nangyari yun, ang kanilang dugo mismo ang papatay sa kanila. Masusunog ang kanilang katawan hanggang sa maging abo. Masakit yun at hindi nila makakayanang labanan ng kanilang kapangyarihan ng araw kapag nasa ganun na sila ang sitwasyon. Yun po palang dahilan kung bakit po siya nasunog at namatay. Mabuti na lamang po talaga at tinulungan po ko ni Nero tsaka po ng lola niya. Sandali nga lang. Ang kaibigan mong yun, sa tingin ko ay mahusay na manunugis ng mga aswang. Kasi alam niya kung paano papatayin ang gabunan na umatake sa iyo. Oo nga po, Lolo. Nagulat nga po ako hindi po siya natakot kanina at para bang sanay na sanay po siya sa mga ganong nilalang. Kaya ngayon alam mo na kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalala ko sa iyo. Muntik ka na mapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo, bata ka. Magpasalamat ka na lang at merong mabubuting puso na katulad ni Nero na handang tumulong sa iyo. Ay nako, muntik na akong atakihin sa puso nang marinig ko mga kwento mo. Hala, sige na. Magpalit ka na ng damit at mamayang gabi, lilinisin ko ulit ang sugat mo sa leeg. Hindi na po, Lolo Tano. Maayos na po ang pakiramdam ko. Para nga pong biglang nawala ang sakit Matagal na napatitig sa muka ni Buloy si Lolo Tano. Baka sa anyo nito ang takot, malayo ang tanaw at panay ang pagbuntong hininga. Maya-maya pa
ay pumasok na rin sa loob ng kanyang silid si Buloy. Naiwan si Lolo Tano sa sala. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang silid, ay agad siyang nagpalit ng damit. Matapos yun, ay naisipan niyang magpahinga muna sa kanyang higaan. Dala ng labis na pagod, ay agad siyang nakatulog. Madilim na ang paligid nang magising si Buloy. Iginala niya ang kanyang paningin at napansin niyang wala sa kanyang tabi si Lolo Tano. Kasunod nun ay nakita niya na bukas pa ang ilaw nito sa sala. Kaya naman, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Tumambad sa kanyang paningin ang nakaupo na si Lolo Tano. Nakaharap ito sa ilawang gasera. Halata na mula pa kanina ay hindi pa ito umaalis sa pagkakaupo. Marahil, iniisip pa rin ng matanda ang mga naikwento niya rito kanina. Kaya naman, nilapitan niya ito at kinausap. Lolo, bakit gising pa po kayo? Bakit hindi pa po kayo natutulog? Mauna ka na, Apo. Hindi pa naman ako inaantok. Pasado 7:00 pa lang naman ang gabi. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Pero Lolo Tano, hindi rin naman po ako napapalagay kung hindi ko po kayo katabi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tano habang hindi pa rin ito lumilingon sa kanyang gawi. Napansin niya na tila meron itong malalim na iniisip habang hawak ang kulay pulang bato. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang bagay na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Yun din ang bagay na nakita niya na isinilid nito kanina sa bulsa. Pakiramdam niya tuloy ay masama pa rin ang loob ng matanda sa kanya. Kaya naman, sinubukan niyang magtanong kay Lolo Tano. Lolo Tano, masama pa rin po ba ang loob niyo sa akin? Kahit kailan, hindi sumama ang loob ko sa iyo, Apo. Eh bakit po kayo nagkakaganyan, Lolo? Kanina po nakita ko rin po kayong malayo ang iniisip habang pinagmamasdan po ang bato na nasa kamay niyo. Dahil natatakot ako, Apo. Siguro ay panahon na para ibigay sa iyo ang bertud na ito. Bertud? Para saan po ang bagay na yan, Lolo Tano? Para ito sa mga aswang na gabunan. Isa itong kapangyarihan na pipigil sa pag-aasik ng lagim ng mga aswang. Matagal ko nang pinag-iisipan ang bagay na ito. Ngunit sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para ibigay sa iyo ang bertud ng liwanag. Gulat na gulat si Buloy sa kanyang mga narinig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang ibigay sa kanya ni Lolo Tano ang kumikislap na kulay pulang bato. Hinawakan niya ang bato. Malamig at makinis ang bagay na yon. Dahil sa liwanag ng ilaw ng gasera, ay mas lalo pa itong kumislap. Napakunot ang noon ni Buloy nang muli siyang sumulyap sa seryosong muka ni Lolo Tano. Lolo, bakit niyo po ibinibigay ito sa akin? Dahil nararamdaman ko ang nalalapit na pagsalakay ng mga aswang na gabunan. Sa pamamagitan ng bertud ng liwanag, mapapanatag ang loob ko dahil kahit papano ay magkakaroon ka ng proteksyon laban sa mga gabunan. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang batang si Buloy habang pinagmamasdan ang bertud ng liwanag. Natitiyak niya na yun din ang ginagamit ng matanda, kaya nakakapagpagaling ito ng mga may sakit. Pero ibang kaba ang naramdaman niya ng mga sandaling yon, dahil nagtataka siya kung bakit sa kanya ipinagkakatiwala ni Lolo Tano ang bertud. May kapalit na tungkulin ang bertud ng liwanag. Kailangan mong proteksyonan ng buong baryo laban sa mga gabunan, Apo. Natitiyak kong may kinalaman ng mga gabunan sa pagkawala ng lahat ng bata sa baryo natin.
Lolo, teka sandali, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Bakit ako po ang binibigyan nyo ng ganitong kapangyarihan? Dahil ikaw talaga ang itinakda para sa bertud ng liwanag. Sa propesiya ng mga aswang, ikaw ang batang tinutukoy na papatay sa kanilang hari. Malakas ang kutob ko na pinaghahanap ka nila ngayon. Kaya sila kumukuha ng mga bata na halos kasing edad mo. Patawarin mo ko, Apo, kung ngayon ko lang nasabi sa iyo ang tungkol sa bagay na yan. Ano po ba ang kakayahan ng bertud ng liwanag, Lolo Tano? Magtataglay ka ng kakaibang bilis, lakas at kapangyarihan na labanan ng mga aswang na gabunan. Palagi mo lang ilalagay ang bertud sa iyong bulsa. At kahit na anong mangyari, ay wag na wag mong hahayaan na makuha yan sa iyo ng kanilang hari. Dahil kung hindi, sasakupin niya ang buong baryo para ubusin ang lahat ng mga nakatira dito. Bakit naman po yung gagawin ng hari ng mga gabunan, Lolo? Dahil naniniwala siya na ang bertud ng liwanag ang kukumpleto sa pagiging hari niya bilang isang gabunan. Sa ganoong paraan, Apo, ituturing sa pinakamalakas na nilalang na mamumuno sa lahat ng uri ng mga elementong nilalang ng kadiliman. Gagawa siya ng bagong mundo na puro mga aswang na gabunan ang nakatira. Grabe. Katakot naman po. Pambihira naman po pala ang kasamaan ng hari ng mga gabunan, Lolo Tano. Para mandamay pa siya ng ibang tao at manguha ng bata para bihagin niya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa maglolo habang nakatingin lamang sila sa hawak na bertud ni Buloy. Ngunit bigla niyang naramdaman ang tila malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang mga kamay. Kaya't nagulat siya at napaupo sa tabi ng matanda. Agad naman na ipinaliwanag ni Lolo Tano na normal lamang daw ang ganung reaksyon sa mga taong pinagkakalooban ng bertud. Ilang sandali pa ang lumipas ay nag-aya na ang matanda para pumasok sila sa loob ng kanilang silid. Kaya naman, isinilid ni Buloy sa kanyang bulsa ang bertud ng liwanag. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, ay kagad na nahiga ang maglolo. Magkatabi sila sa higaan, kagaya ng nakasanayan ni Buloy. Ilang minuto pa ang lumipas, ay dinalaw na sila ng antok. Maimbing nang nakasandal sa tiyan ni Lolo Tano, si Buloy. Kinabukasan, ay nagising si Buloy sa malakas na sigaw ni Lolo Tano mula sa labas ng kanyang kwarto. Kasunod nun, ang kalabog ng saig at daing na tila hindi nag-iisa si Lolo Tano. Buloy, Apo, bilisan mo! Bumago ka na dyan! Ikuha mo ako ng palanggan at malinis sa tubig! Boses yun nang nag-aalalang si Lolo Tano. Kaya naman, iinat-inat na tumayo si Buloy at kagad na lumabas ng kanyang silid. Tumambad sa kanyang paningin ang isang lalaking sugatan. Halos bumigay na ang tuhod nito. Nanginginig at nangihina habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa malalim na sugat nito sa tagiliran. Mabilis na inalalayan ito ni Lolo Tano. Maigpit ang hawak sa balikat upang hindi ito tuluyang bumagsak. Sa bawat patak ng dugo na bumabagsak sa sahig na kawayan, umaalingaw-ngaw ang tunog ng kaba at pagmamadali sa boses ng matanda. Buloy, dali! Iabot mo sa akin na malinis sa tela at palanggana! Kumuha ka sa kusina, bilisan mo! Agad na tumalima si Buloy sa utos na yon ni Lolo Tano. Hindi siya nagtanong sa matanda kung sino ang lalaking tinutulungan nito. Agad siyang nagmadaling pumasok sa kusina. Kumuha siya ng palanggana at malinis na tela. Pagbalik niya ay inilapag niya ang mga yon sa tabi ni Lolo Tano. Bilisan mo, Buloy! Basahin mo ang tela at linisin mo ang sugat niya sa tagiliran! Utos ni Lolo Tano
na may mariing tinig, ngunit nangingibabaw ang pag-aalala. Mabilis naman na kumilos si Buloy. Kinuha ang kailangan na gamit at lumuhod sa tabi ng matanda. Maingat na pinaupo ni Lolo Tano ang lalaki sa isang silyang kahoy. Saka nilinis ang sugat gamit ang maligamgam na tubig na ibinuhos ni Buloy. Bawat paghagod ng tela ay sinasabayan ng mariing na paghinga ng sugatan at ang muka ay bakasan labis na sakit. Pagkatapos, pinisil ni Lolo Tano ang gilid ng sugat upang huminto ang pag-agos ng dugo. Saka binalutan ito ng malinis na tela at mahigpit na ibinenda. Isinunod naman ng matanda ang sugat nito sa muka at leg. Sa dami ng tama sa katawan ng lalaki, masasabi ni Buloy na parang sumabak ito sa matinding labanan. Hindi kumikibo si Buloy. Tahimik lang siyang nakamasid sa ginagawa ni Lolo Tano. Sa sala na puno ng tensyon, ay hindi na nakatiis si Buloy na hindi magtanong sa kanyang Lolo Tano. Lolo, sino po bang taong ito? Siya si Ipe, ang lalaking tumulong sa akin nang minsan akong habulin ng aswang na gabunan. Mabait siya po at matulungin sa kanyang kapwa. Pero kanina, nakita ko siya nakaandusay sa paanan ng hagdan natin. Humihingi siya ng tulong sa akin at nalaman ko na inatake siya ng aswang kagabi. Mukhang nakipaglaban pa siya, Lolo Tano. Oo, tama ka. Dahil yun ang trabaho niya. Isa siyang manunugis ng aswang na dating naligaw sa baryo natin. Sige na, tulungan mo akong iayos ang higa niya. Parang nawalan na siya ng malay. Kaya po pala may suot siyang kwintas na may batong kagaya ng bertud. May kapangyarihan din po ba siya, Lolo Tano? Oo, Apo. Huwag ka mag-alala. Mabuti siyang tao. Kaya naman, tutulungan natin siya hanggat hindi pa siya nakakabawi ng lakas. Pagkatapos magpaliwanag ni Lolo Tano, ay iniayos nila ang pagkakahiga ng lalaki. Ipinatong ni Buloy ang itak nito sa ibabaw ng lamesa habang payapa nang natutulog si Mang Ipe. Si Lolo Tano naman ay abala na rin sa paglilinis ng dugo na tumulo sa sahig. Bago ito tuluyang umalis sa sala at naiwan siya na nagbabantay sa lalaking sugatan. Magmula ng umagang yon ay naging abala na sina Lolo Tano at Buloy. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula ng tulungan nila si Mang Ipe, unti-unti na itong nakakabawi ng lakas. Magaling na rin ang sugat nito. Katulong nila ito sa lahat ng gawain at masasabi niyang mabuti itong tao. Sa bawat umaga, maagap itong bumabangon para magbuhat ng mga kahoy at nag-aayos ng mga kung ano-anong gamit na nakakalat. Maayos at magalang ang pakikitungo ng lalaki sa kanila. Lagi itong handang tumulong at hindi nag-aatubiling gumawa ng mabibigat na trabaho. Tuluyan na ngang kinupkup ng matanda si Mang Ipe dahil tumatanaw lang daw siya ng utang na loob sa lalaking yon. Sa bawat hapunan, madalas itong nagpapasalamat sa kanilang kabutihang loob, kaya lalo nilang naramdaman na parang kapamilya na rin nila ito. Madalas na umaalis ng gabi si Mang Ipe dahil ayon dito ay isa itong manunugis ng mga aswang. Ngunit habang tumatagal, nagsimula namang kumalat ang mga balitang may natatagpo ang bangkay sa kakahuyan. Mga katawan na winasak ng isang mabangis na nilalang. Ang mga batang nawawala ay natagpuan na ng kanilang mga magulang. Ngunit isa ng malamig na bangkay. Ang dating tahimik na paligid ay napalitan ng kaba. Kaya naman isang gabi, habang dalawa lamang sila ni Lolo Tano sa loob ng kanilang bahay, kinausap ni Buloy ang matanda. Lolo,
Alam ko po na hindi magiging madali ang hihilingin ko po sa inyo. Ngunit hayaan niyo po akong tugisin ng mga aswang nagabunan. Hindi ko na po kayang matagalan ng pamiminsala nila sa mga kababaryo natin eh. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Apo? Opo, Lolo Tano, sigurado na po ako. Hindi po ba't sinabi niyo po sa akin na tungkulin ko na ngayon na pangalagaan ng lahat ng mga tao sa baryo natin? Sa tingin ko po, ito na po ang hinihingi ng pagkakataon. Lalabanan ko po sila at hindi ko po hahayaan na magtagumpay sila sa mga binabalak nila. Kung ganon, dalawa na kayo ni Ipe na haharap sa mga aswang nagabunan. Pero lo, hanggat maaari po sana, ako lang po ang haharap sa mga aswang. Ayoko po na may mapahamak na ibang tao nang dahil sa akin. Isa pa, may tiwala po ako sa kakayahan ng bertud ng liwanag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Tano. Batid nito ang panganib na haharapin ni Buloy. Subalit mas pinili nitong magtiwala sa kanyang apo. Pagsapit ng gabi ay tahimik na umalis si Buloy. Magaan ang hakbang ng kanyang mga paa na tinahak ang daan papasok sa loob ng kagubatan. Wala siyang anumang dala na sandata kundi ang bertud ng liwanag na nasa loob ng bulsa niya. Malamlam din ang liwanag ng bilog na buwan. Tanging huni lang ng kuliglig ang naririnig niya sa loob ng kagubatan. Maingat ang kanyang paghakbang at alerto sa paligid. Ngunit hindi pa man nagtatagal si Buloy sa paglalakad. Tumambad sa kanyang paningin ang nakakarimarim na tanawin. Isang aswang nagabunan. Abala ito sa paglantak sa katawan ng usa habang nakatalikod ito sa kanya. Payat, ngunit may matitinding kalamnan. Marahas nitong nilalapa ang katawan ng isang usa habang hindi napapansin ang presensya ni Buloy. Ang matutulis nitong kuko ay humihiwa sa laman at ang mga ngipin ay bumaon sa malambot na bahagi ng katawan ng kaawa-awang hayop. Ang tunog ng butong nababali at nadudurog sa loob ng bibig nito ay nakadadagdag sa kilabot na kanyang nararamdaman. Humalo sa mabahong singaw ng dugo ang nakakalsulasok din na amoy ng katawan ng gabunan. Hoy! Pangit na gabunan! Ako ang harapin mo, halimaw ka! Wala ka na ngayong takas! Ito na ang magiging katapusan mong hayop ka! Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Buloy at sa pagkakataong yun ay tuluyan niya nang nakuha ang atensyon ng aswang. Tumayo ito at humarap sa kanya habang ang bertud sa kanyang bulsa ay biglang nag-init. Biglang sumagi sa kanyang isip na wala pala siyang dalang armas. Kung may dala man lang sana siya na espada ay magagawa niyang labanan ang gabunan. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang mahiwagang espada. Hala! Paano nangyari yun? Nasa isip ko lang ang espadang to ah! At dahil hindi makapaniwala sa biglang paglitaw ng mahiwagang espada sa kanyang kamay, sinubukan niyang umisip ng pananggalang upang masiguradong totoo ang kanyang nasasaksiyan. Maya-maya pa ay naramdaman niya sa kabilang kamay ang kakaibang liwanag na lumabas sa kanyang katawan. Laking gulat ni Buloy nang makitang nagkaroon nga siya ng pananggalang. Wow! Totoo nga! Ang astig naman ito! Kung anong maisip ko, lumalabas sa mga kamay ko! Dahil sa mga nakita, ay natigilan ang aswang na gabunan habang si Buloy ay matapang na hinarap ang kalabang halimaw. Mula sa bertud ng liwanag na taglay niya, isang malakas na sinag ang sumiklab at sa isang kisap mata, ang kanyang espada ay lumiwanag. Lumapit ang gabunan. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa gutom. Humakbang si Buloy
Nang matatag, ang espada na gawa sa liwanag ay kumikislap sa dilim. Nang sumugod ang aswang, mabilis niyang iniwasan ang mga kuko nito at sinaksak ng espada. Tumagos yun sa balikat ng nilalang. Bumulwak ang dugo mula sa sugat. Sa bawat galaw ng gabunan ay agad niya yun naiiwasan. Iniharang niya ang pananggalang sa kalaban at muli niya itong sinaksak ng espada sa tagiliran. Kasunod nun, lumiyab ang katawan nito hanggang sa masunog at maging abo. Humihingal si Buloy habang nakatingin sa nagkalat na abo sa lupa. Sa katahimikan ng paligid, kumikislap pa rin ang natitirang sinag ng liwanag sa kanyang kamay. Patunay ng kapangyarihang nagligtas sa kanya mula sa mabangis na gabunan. Kaya siguro pinayagan ako ni Lolo Tano na tumugis ng aswang. Dahil batid niya ang kapangyarihan ng bertud. Ang hindi lang malinaw sa akin ay kung paano nangyari yun. Nakakabilib talaga. Paanong ang naisip ko lang na sandata kanina, ayun naman ang lumabas sa palad ko at binigyan ng lakas ng mabalutan ito ng liwanag. Sa kampan ng galang na to, kakaiba rin. Pabulong na saad ni Buloy habang nakatingin pa rin sa kanyang mga sandata. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang maglakad hanggang sa gitna ng kakahuyan. Ilang oras din siyang naglibot sa kagubatan, ngunit wala siyang nakitang gabunan. Kaya naman, nang matiyak niyang wala na ang panganib, saka lang din naglaho ang kanyang mga sandata sa kamay. Indikasyon yun na wala na ang aswang sa paligid. Pagkalipas ng sandaling yun, ay nagpasya na siyang umuwi. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, ay narating na niya ang tapat ng kanilang pintuan. Bago pumasok, isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang tarangkahan at binuksan yun. Pagkapasok niya sa loob ng kanilang bahay, nagulat siya sa kanyang nadatnan. Nakaupo si Mang Ipe sa mahabang bangko, kaharap si Lolo Tano. Seryoso ang mga mukha nito na tumingin sa gawi niya. Si Mang Ipe ang unang nagsalita. Oh, nariyan ka na pala. Hinahanap kita kanina pagdating ko. Pero nabanggit na sa akin ni Lolo Tano kung saan ka nagpunta. Tama lamang ang ginawa mo. Kailangan mo silang pigilan. Isang gabunan lamang po ang nakita ko at napatay ko po. Nakapatay ka ng isang gabunan? Pero nasa na sandatang ginamit mo? Natigilan si Buloy sa tanong na yon ni Mang Ipe, kaya hindi kagad siya nakasagot. Dahil doon, si Lolo Tano na ang nagpaliwanag kay Mang Ipe. Marahil apoy ang ginamit ni Buloy. Alam niya na kontra ang apoy sa gabunan. Hala, sige na Buloy. Magpahinga ka na at marami pa kaming pag-uusapan ni Ipe. Pagkasabi ni Lolo Tano nun, ay agad na tumalima ang batang si Buloy. Para lumapit sa kanyang kwarto, iniwasan niya ang titig ni Mang Ipe at nakatungo na humarap sa pintuan. Tahimik na binuksan ni Buloy ang pinto ng kanyang silid. Pagpasok niya, ay maingat niya iyong isinara. Mula sa sala, umaabot pa rin sa kanyang pandinig ang bulungan ni Mang Ipe at Lolo Tano. Tila pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa hinahanap na pamilya ng lalaki. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng katre, bahagyang nakayuko at huminga ng malalim. Dahil pagkatapos ng mga nangyari sa kanya kanina, bigla niyang naalala ang tungkol sa kanyang mga magulang. Walang nababanggit si Lolo Tano tungkol sa kanyang ama at ina. Minsan nga, sumagi sa isip niya, paano kung siya ang anak na matagal nang hinahanap ni Mang Ipe? At ang sinasabi nitong tatay na nagtakas sa anak nito
ay si Lolo Tano. Napapailing na lamang siya nang mabuo sa kanyang isipan ang mga hinala na yon tungkol sa kanyang pagkatao. Habang abala ang kanyang isip, ay unti-unti siyang humiga sa katre habang nakabaluktot. Hindi na niya namalayang nakatulugan na niya ang ganong posisyon ng pagkakahiga. Kinabukasan ay nagising ang natutulog na diwa ni Buloy sa malakas na boses ng isang batang lalaki. Mabilis siyang bumangon dahil kilala niya ang boses na yon ni Nero. Nanggagaling yon sa labas ng pintuan ng kanyang silid. Buloy! Buloy, buksan mo ang pinto! Si Nero to! Nang matiyak ni Buloy na hindi nga siya nagkakamali sa naririnig, ay malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na nilapitan niya ang pintuan. Binuksan niya yon at tumambad sa kanyang paningin ang nakangiting si Nero. May suot na naman itong terador sa leeg. Bumalot ang saya sa puso ni Buloy nang makita ang kanyang kaibigan. Nero, anong ginagawa mo rito? Di ba nangako kami sa'yo na dadalawin ka namin dito? Kasama ko si Lola Marua. Kausap siya ni Lolo Talo sa labas. Nabalitaan kasi namin na nangyari sa gubat eh. Natagpuan na raw ang mga batang nawawala. Ngunit isa ng malamig na bangkay. Biglang nag-alala si Lola Marua at gusto kanyang makita. Grabe, hindi talaga ako makapaniwalang nandito kayo ngayon. Masaya ako na nagkita ulit tayo, Buloy. Teka, kumusta naman ang sugat mo? Okay na, magaling na ang sugat ko. Halika, samahan mo ako sa labas. Gusto kong makita si Lola Marua. Tila matagal na hindi nagkita ang dalawang bata at magkaakbay pang lumabas ng bahay ang mga ito. Habang naglalakad, ay natanaw na kagad ni Buloy ang seryosong pag-uusap ni na Lola Marua at Lolo Tano. Agad na natigilan ang mga ito nang makita si Buloy. Paglapit nilang dalawa sa mga ito, ay agad na inalis ni Nero ang pagkakaakbay nito sa kanyang balikat. Nagbigay galang si Buloy kay Lola Marua. Inabot niya ang kamay nito, ngunit nang mahawakan niya ang kamay nito, tila napapasong nahila kagad ng matanda ang kamay nito sa palad ni Buloy. Natigilan ang lahat sa reaksyon na yon ni Lola Marua. Lola Marua, bakit po? Pasensya ka na, Buloy. Ngunit naramdaman ko sa'yo ang bertod ng liwanag. Tama ba? Taglay mo ang kakayahan ng bertod. Teka, Marua, paano mo nalaman ang tungkol sa bertud ng liwanag? Pareho lamang tayo maggagamot at batid ko rin ang tungkol sa mga ganyang uri ng kapangyarihan. Ang gaya ng mga napag-usapan natin kanina, Tano, hindi biro ang tungkulin na nakahatag sa apo mo. Kaya kailangan ng ibayo rin na pag-iingat. Nang marinig ni Buloy ang mga sinabi ni Lola Marua, biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil pakiramdam niya, ang lahat ng mga tao na nakapalibot sa kanya ay merong misteryosong pagkatao na pilit itinatago sa kanya. Magtatanong pa sana si Buloy nang biglang dumating si Mang Ipe. May dala itong isang buwig o kumpol ng saging na hinog. Hindi nito napansin ang mga nag-uusap at diretso lamang ito sa paglalakad papasok sa kanilang bahay. Sino siya? Siyang manunugis ng gabunan na minsang tinulungan ako nang muntik na akong patayin ng aswang. Nandito rin siya para hanapin ang anak na matagal niyang nawawala. Kay Kamaruha, ano ba sadya niyo at naparito kayo? Wala naman. Bigla kasi ako nag-alala kay Buloy. Siguro naman alam mo na kung bakit, hindi ba? Nag-aalala ako sa apo mo. Lalo na't parang lumalakas na ang puwersa ng kadiliman sa baryo natin. Pero hindi na rin kami magtatagal. Kailangan na namin umalis. Lola Marua, pwede po bang dumito na muna tayo? Bukas na lamang po tayo umuwi. Bala ko po sanang sumama kay Buloy sa pagtugi sa mga aswang eh. Matagal na hindi nakasagot
ang dalawang matanda. Nagulat din si Buloy sa sinabing yun ni Nero. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng kanyang kaibigan. Kaya naman, bigla siyang nagkaroon ng pag-asa na sa wakas ay may makakasama na siya laban sa mga aswang na gabunan. Pagkalipas ng ilang sandaling katahimikan, ay si Lola Marua ang unang nagsalita. O siya, sige. Kung yan ang gusto mo, Nero, hindi kita pipigilan. Marua, sigurado ka ba? Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ng apo mo? Hindi ako nag-aalala. Dahil malaki ang tiwala ko kay Nero. Isa pa, sinanay ko siya sa pakikipaglaban. Kaya huwag kang mag-alala. Magagawa niyang tumulong sa apo mo. Tutulman ang kalooban ni Lolo Tano, ay wala na rin itong nagawa sa desisyon ni Lola Marua. Alam nila na iba ang kapahamakang naghihintay sa dalawa. Ngunit pinalakas ni Buloy ang kalooban ng dalawang matanda. Ako man po ay nag-aalala rin po sa kaligtasan ni Nero. Pero nakita ko po na mahusay po siya sa paggamit ng tirador. Kaya malaki po ang may tutulong niya sa akin. Lalo na po at taglay ko na ngayon ng bertud ng liwanag. Kaya wag po kayong mag-alala. Sasagot pa sana ang dalawang matanda nang bigla silang nagulat sa malakas na pagbagsak ng tasa sa mabatong lupa. Nakita nila ang nakatayo na si Mang Ipe at kanina pa palang nakikinig sa kanila. Pasensya na kayo. Nagulat kasi ako nang marinig ko ang tungkol sa bertud ng liwanag. Alam ko rin ang tungkol sa bertud na yun. Dahil madalas magkwento sa akin si tatay nun. Malakas daw na panlaban ng bertud sa mga aswang na gabunan. Kaya pala natalo mo, Buloy, ang gabunan kagabi. Pero bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin, Buloy? Hindi naman po sa ganun, Mang Ipe. Hindi lang po talaga pwedeng may makaalam sa bertud ko. Nag-iingat lamang po kami ni Lolo Tano. Baka po kasi may nakasunod sa akin na gabunan at malaman na nasa akin na po ang bertud. Huwag niyo po sanang masamain yun. Naku, wala yun. Naiintindihan ko naman. Sino ba ang mga bisita mo? Siya nga po pala ang kaibigan kong si Nero. At siya naman po si Lola Maruha. Pagkatapos magpakilala sa isa't isa, ay gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Mang Ipe habang nakatitig ito sa muka ni Lola Marua. Tila ba nakaramdam ng pagkailang si Lola Marua sa tingin na yon ni Mang Ipe. Siguro, nung kapanahunan mo, Lola Marua, napakaganda mo. Nagulat sina Lolo Tano, Nero at Buloy sa sinabing yun ni Mang Ipe. Marahil ay nagbibiro lamang ang lalaki. Kaya naman, binago ni Lolo Tano ang usapan. Ay siya nga pala, Ipe. Mamayang gabi ay makakasama mo na sina Buloy at Nero sa pagroronda mo sa gubat. Naku, pasensya na ho kayo, Lolo Tano. Nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo ang isang masayang balita. Nahanap ko na po ang anak ko. Babalik na po kami sa tirahan namin sa kabilang baryo. Mamaya rin pong gabi. Aba, ay ganun ba? Naku, kaya naman pala masaya ka ngayon. Kitang-kita sa ilatsa ng mukha mo. Bakit naman po mamayang gabi pa kayo aalis? Hindi po ba't delikado po para sa inyo? Baka salubong niyo po sa daan ng mga gabunan. Hindi yun mangyayari, Buloy. Gabi ang napili ko dahil may trabaho ang tatay ko. Kukunin pa raw niya ang huli niyang sahod eh. Sa katunayan, siya nagbigay ng hilog na saging kanina. Yun dala ko. Kaya nga ako lumapit sa inyo, ni Lolo Tano eh. Dahil bala ko na magpaalam sa inyo. Nako, masaya ako para sa iyo, Ipe. Kung ganun sige. Ikaw ay laging mag-iingat. Salamat po, Lolo Tano. Sige po, maiwan ko po muna kayo at kailangan ko pang ihanda mga dadalhin ko. Salamat po, Mang Ipe. Mabuti pa kayo at nahanap niyo na po ang anak niyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo, Buloy, dahil tinanggap niyo ako at ginamot. Habang nagsasalita si Mang Ipe, ay hindi na nagtanong pa si Lola Marua.
Tahimik itong nakikinig sa usapan ng mga ito, habang si Nero naman ay nakikinig lamang at nakamasid kay Buloy na malungkot na nakatingin kay Mang Ipe. Si Lolo Tano, bagamat hindi pinansin ang sinabi ni Buloy, bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala. Pagkatapos ng konting pag-uusap ay nagpaalam na rin ang lalaki at naiwan sila na nahulog sa malalim na pag-iisip. Pero hindi nagtagal ay pumasok na rin ang apat sa loob ng kanilang bahay habang sina Buloy at Nero ay nagplano ng kanilang gagawin. Pagkatapos ng pagkasunduan ng magkaibigan ang gagawin nilang pagsuyod sa kagubatan, nagpahinga sila sa kwarto at hinintay ang pagsapit ng gabi. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado alas 7 ng gabi nang magpasya ang magkaibigan na magpaalam na kina Lolo Tano at Lola Maruha. Naiwan ang mga ito kasama si Mang Ipe. Nakaimpake rin ang gamit nito at naghihintay na lamang ng tamang oras para umalis. Kasunod nito ay nagsimula na silang maglakad papasok sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, habang nasa gitna sila ng kakahuyan, hindi maipaliwanag ni Buloy kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan at walang ibang taong pumasok sa kanyang isipan kundi ang dalawang matanda na naiwan nila sa bahay. Napansin din yun ng kaibigan niyang si Nero. Buloy, teka lang. Kanina ka pang walang imik ah. May problema ba? Ewan ko ba, Nero? Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tsaka parang nahihirapan akong huminga. Baka naman nangingibago ka lang dahil kasama mo ko. Hindi naman to tungkol sa'yo, Nero eh. Bigla akong nag-alala sa dalawang matanda. Para bang may mali? Pambihira ka naman, Buloy oh. Pati ako bigla na rin kinabahan tuloy dahil sa mga sinasabi mong yan eh. Totoo naman ang sinasabi ko, Nero eh. Iba ang kaba na nararamdaman ko. Teka, Nero. Ano kaya kung... Wag na kaya muna tayong tumuloy ngayon. Bumalik na tayo, tara na. Ano ka ba naman, Buloy? Pambihira ka naman, oo. Ang layo-layo na ng nilakad natin oh. Tapos babalik tayo. Tumigil ka, Nero. Kailangan na natin bumalik. Tara na. Masama talaga ang pakiramdam ko. Bigla akong kinabahan. Tara na. Hindi na nagpaawat ang batang si Buloy. Malalaki ang hakbang na tinahak nila ang daan pabalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad sina Buloy at Nero, hindi nila maiwasan ang hindi kabahan sa kung ano ang posibleng nangyayari. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa dahil sa labis na pagmamadali. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, narating nila ang kanilang bahay. Ngunit nadatnan nilang nakapatay ang ilaw. Habol ang hininga na natigilan sila sa kanilang kinatatayuan. Tumambad sa kanilang paningin ang nagkalat na mga gamit sa lupa. Mga basket na nakabaliktad, isang sirang lampara at mga yapak na tila nanggaling yun sa maraming bakas ng mga aswang na gabunan. Masama ito, Buloy. Diyos ko, tama nga ang hinala mo ah. Sino kaya may gawa nito? May hinala ako. Sa tingin ko, si Mang Ipe may gawa nito. Siya lamang ang naiwan dito sa bahay, di ba? Pero Buloy, hindi yun sapat para pagbintangan si Mang Ipe. Wala tayong sapat na batayan. Kung ganon, aalamin natin at patutunayan. Ang kailangan lang natin gawin, mahanap sila. Tama ka. Madali lang naman malaman kung kalaban nga ba si Mang Ipe o hindi. Hindi ba't hawak mong bertud? Wala ka bang nararamdaman nakakaiba sa kanya? Wala akong napapansin na kakaiba sa kanya eh. Diyos ko, hindi kaya may agimat rin siya kontra sa bertud mo, Buloy? At kaya hindi mo nararamdaman ng presensya niya bilang aswang
dahil meron siyang kapangyarihang kagaya mo. Alam mo bang ang hari ng gabunan ay higit na makapangyarihan sa lahat ng mga aswang? Kahit masugatan siya sa ilalim ng sikat ng araw, hindi siya mamamatay o masusunog. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.